City Adventures. Nagsimula ang storya na nagsabi si Sue Storm sa asawa niyang si Reed Richards na nagdadalang tao siya. Natuwa ang dalawa pero may pag-aalala si Reed sa kalalabasan ng bata at kung ano ang magiging superpowers nito. Dahil 4th anniversary ng Fantastic Four ay nagdiwang ang mundo at sinariwa ang kwento ng 4 na magigiting na astronaut na na-expose sa cosmic radiation sa space at pagbalik nila sa Earth ay meron na silang kakaibang superpowers. Ito ay sina Reed Richards na nagiging elastic ang katawan, ang best friend niyang si Ben Grimm na naging bato at sobrang lakas, ang asawa ni Reed na si Sue Storm na nagiging invisible at nakakagawa ng force field at ang kapatid nito na si John Storm na umaapoy at nakakalipad. Nagagamit nila ito para magligtas ng mga tao sa kalamidad at sa kasamaan. Naging bantog sila sa buong mundo pati sa mga bata. Sila ang inaasahan ng mga tao na magliligtas sa kanila laban sa kasamaan. Napakilala din sa pelikula si Herbie, ang robot na nakakatulong nila sa lahat ng bagay. Inanunsyo na nila ang pagbubuntis ni Sue at dahil nga sikat sila ay kumalat din ito at naging usap-usapan sa buong mundo. Hinanda na rin nila ang bahay nila para sa baby. May konting pag-alala pa rin si Reed pero base sa pagsasaliksik niya ay normal ang bata at walang nakikitang superpowers. Samantala may natatanggap silang kakaibang transmission sa space pero hindi nila ito maintindihan kaya nirecord muna nila ito sa isang CD. Sakto naman na dumating si John para sa bagong design ng suit nila pero hindi pa ito maaasikaso ni Reed. Nagdemo naman si Reed ng success ng experiment niya na teleportation at ang halimbawa niya ay itlog. Nagsimula namang pag-aralan ni John ang mga recorded transmission. Si Sue naman ay nagpa-check up ulit ng baby at para rin mapanatag si Reed na normal talaga ito. Si Ben naman ay naglalakad lang sa kalye at nakikisalamuha sa mga tao na parang normal lang. Nagbibigay tuwa din siya sa mga bata. Isang gabi ay may isang kakaibang alien na dumating at naalarma ang mundo. Ang itsura niya ay parang Silver Surfer. Sinundan ito ng 4 at nilapitan. Siya si Shia LaBeouf. Inanunsyo niya sa lahat na bibigyan na lang sila ng kaunting panahon at gugunawin na ang Earth at lalamunin ni Galactus na siyang Panginoon niya. Kaya samantalahin na ng mga tao na makasama ang mga mahal nila sa buhay at sulitin ang mga huling araw nila. Umalis ito agad at hinabol siya ni John. Nabutan niya ito sa outer space at may sinabi ito kay John sa ibang lingwahe pero hindi niya ito naintindihan at tumakas na ito. Nag-research agad sila at nalaman na totoo nga ang sinasabi ni Shia LaBeouf. Marami na silang napuntahang planeta, winasak ito at naglaho. Nabanggitin ni John na may sinabi sa kanya si Shia LaBeouf pero hindi niya ito naintindihan kaya binaliwala na lang ng team. Nagsimula ng gumawa ng aksyon ng team. Nadiscover din ni John na ang mga recorded transmission at ang lingwahe ni Shia LaBeouf ay iisa. Nagawa na rin ni Reed ang bagong suit na request ni John na ikinatawa nito. Inanunsyo na nila sa mundo ang pag-alis nila papuntang space para alamin pa kung paano mapipigilan si Galactus na wasakin ang Earth. Hinanda na nila ang mga sarili nila at dumating na ang araw ng pag-alis nila at sinusubaybayan ito ng mga tao sa buong mundo. Pakarating nila sa outer space ay hinanap agad nila ang trace ni Shia LaBeouf at sinundan ito. Naabutan nila ang isang planeta kung paanong winasak ni Galactus at nawala na lang bigla. Lumapit sila para magmanman nang higupin ang spaceship nila at iniskan ang ship nila at napatutok ito sa tiyan ni Sue. Nagpakita sa kanila si Shia LaBeouf at sinabing gusto silang kausapin ni Galactus at sinabi niyang dapat ay hindi na sila pumunta at ngayon ay magsisisi sila sa ginawa nila. Sinamahan niya sila papunta kay Galactus at tinanong naman siya ni John kung ano ang ibig sabihin ng sinabi niya noon. Sumagot naman ito na kasabihan daw yon o blessing na sinasabing die with yours o sama-sama nawa kayo hanggang kamatayan ng iyong mga mahal sa buhay. Nakita na nila si Galactus. Napakalaking higante nito at bilyong taon nang nabubuhay. Simple lang ang kondisyon niya. Hindi niya gugunawin ang Earth kung ibibigay nila sa kanya ang bata. Nakita ni Galactus na pwedeng tagapagmana ang bata bilang kapalit niya dahil may kapangyarihan ito na tulad sa kanya at pagod na rin siya at gusto niya nang magpahinga. Nabahala sila at tinutulan agad ito ni Reed. Sinabi ni Galactus na kung ganon ay sisirain ko ang planeta nyo at makikita ito ng anak nyo pagkuha ko sa kanya. Tinitigan ni Galactus ang tiyan ni Sue at nang hina at sumakit ang tiyan ni Sue at di na niya makontrol. Naalarma sila at nakipaglaban kay Galactus. Tumakas agad sila at pinipigilan naman sila ni Shia LaBeouf. Sumakay agad sila sa spaceship at umalis. Hirap na si Sue at parang lalabas na ang bata. Muntik na silang maabutan ni Shia LaBeouf
mabuti na lang ay umandar na sila ng mabilis. Pero kahit sa bilis nila ay nahabol pa rin sila nito. Pinagbabaril ito ni John subalit walang epekto. Nag-isip ng paraan si Reed at pinunta niya sila sa isang black hole. Lumapit sila sa bukana ng black hole at ginawang invisible ni Sue ang spaceship kahit hirap na ito. Nailigaw nila si Shia LaBeouf at nilamon ito ng black hole. Ngayon, kailangan naman nilang baliin ang trajectory ng ship pabalik sa Earth. Habang hirap sa pagdadrive si Ben at John ay sakto naman ang manganganak na si Sue. Nang makarating sila malapit sa Earth, sakto namang nakalabas na ang bata. Pinangalanan nila itong si Franklin. Lumapag na ang spaceship nila sa Earth at inabangan ito ng mga tao sa buong mundo. Bumaba sila na may sanggol ng kasama. Tuwang-tuwa ang mga tao at gustong makipalita kung natalo na nila si Galactus. Nang tanungin sila ng media ay nagdadalawang isip silang sagutin. Pero nagsabi sila ng totoo na nakausap nila si Galactus tas niya ang Earth kung ibibigay nila ang bata bilang kapalit. At syempre ay hindi sila pumayag. Nagkagulo ang mga tao at parang iniisip nila agad ang kaligtasan nila. Tinanong ulit si Reed kung safe daw ba ang Earth. Sinabi ni Reed na hindi niya rin alam at umalis na sila. Tila may nag-aambang panganib at takot sa mga tao. Nag-usap-usap agad sila kung ano ang susunod nilang hakbang subalit wala pang maisip si Reed dahil mas mabilis at mas malakas ang kalaban. Kailangan pa nilang makakalap ng mga impormasyon tungkol kay Galactus at malaman din kung anong meron sa bata na gusto ni Galactus. Nakahanap si John ng paraan kung paano ma-decrypt at i-translate ang kakaibang lingwahe sa recorded transmission sa pamamagitan ng translation na sinabi ni Shia LaBeouf nang mag-usap sila para makahanap sila ng mas maraming impormasyon pa tungkol kay Galactus. Samantalang si Reed naman ay patuloy na iniiska ng bata pero wala pa rin siyang nakikitang anumang kakaiba dito. Nadetect na sa radar ang spaceship ni Galactus at papalapit na ito sa Earth. Nagkakagulo na ang mga tao at usapang bakit di na lang nila ibigay ang bata para maligtas ang mundo. Nabahala ang buong mundo at may nagwewelga na rin sa labas ng bahay nila. Nag-usap-usap sila at nasabi ni Sue na kahit anong mangyari ay hindi niya isusuko si Franklin. Kinausap niya ang mga tao at ang buong mundo na pamilya tayong lahat at dapat ay hindi tayo nag-iiwanan. Ayaw niyang ibigay ang bata para sa mundo at mas lalong ayaw niyang ibigay ang mundo alang-alang sa bata. Lalaban tayong sama-sama at matatalo si Galactus. Napanatag ang mga tao at sinuportahan si Sue. Kung sa tingin mo ay magtatagumpay sila, pindutin mo naman ang subscribe para sa mas marami pang pelikula. Nakaisip na si Reed ng paraan kung paano makakatakas kay Galactus. Tulad ng teleportation experiment niya, kailangan nilang gumawa ng malalaking teleportation bridge sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pagkokonekta ng lahat ng ito ay pwede nilang i-teleport ang Earth sa ibang habitable zone sa space na hindi makikita ni Galactus. Nagtulong-tulong lahat para magawa ito sa lalong madaling panahon at sa iba't ibang panig ng mundo. Patuloy din ang pag-aaral ni John sa mga impormasyon at detalye kay Galactus at sa wakas ay natuklasan na niya. Tagumpay na naitayo rin ang lahat ng teleportation bridge sa buong mundo. Malapit na si Galactus at oras na para i-activate ito. Sabay-sabay nila itong pinaandar at unti-unting nababalot ang buong mundo nang biglang may humadlang sa kanilang plano at pinasabog isa-isa ang mga bridge at nasayang lahat ng pinagpagalan nila. Hinabol agad ito ni John at pinigilan. Si Shia LaBeouf pala ito at sinugod niya ito. Nang malapitan niya ay pinatugtog ang mga recorded transmission na inaral niya. Natilihan si Shia LaBeouf at ito pala ay ang boses ng mga naninirahan sa planeta na nakiusap sa kanya bago nila ito wasakin. At nalaman niya na si Shia LaBeouf pala ay dati ding parang normal na tao sa isang planeta at may anak at pamilya, subalit isang araw ay dumating si Galactus at kinuha siya bilang tagapaglingkod para hindi na wasakin ang planeta nila. Ngayon siya na ang kasangkapan ni Galactus para magwasak ng mga planeta tulad ng Earth. Bigla niyang naalala ang pamilya niya at nakonsensya siya sa sinabi ni John at hindi na nakipaglaban. Sinabi niyang wala na siyang magagawa dahil si Galactus pa rin ang masusunod at umalis na ito. Kailangan nilang gumawa ng panibagong plano ngayong nawasak na halos lahat ng bridge. Naisip ni Reed na kung gagamitin lahat ng power at ifo-focus ito sa isang transportation bridge ay magkakaroon sila ng sapat na oras, bukas ang portal at maipasok dito si Galactus. Kaya kailangan nilang si Galactus na pumunta sa Earth at mawalay sa planet ship niya at ipasok ito sa portal at wala siyang magagawa kung hiwalay siya sa planet niya. Kaso wala silang ibang pang-akit kay Galactus kundi ang bata. Tutulman ang iba pero wala na silang ibang maisip na paraan kundi ipain ang bata.
Ginawa na agad nila ang plano at ipinain si Franklin sa bridge. Pinalikas muna nila ang lahat ng mga tao sa subterranean bunker. Dumating si Galactus sa Earth. Sobrang laki nito at nagmistulang maliit ang mga building. Hinanap agad niya ang bata. Pinuntahan niya ito at nang malapit na siya ay sinubukan siyang gulangan ng 4 at pinalitan ng baby crib. Isang hakbang na lang sana ay tagumpay na sila sa plano. Kaso ay huminto siya at napansing wala ang bata. Hinanap niya ulit ito at pinuntahan sa bahay nila. Aksyon agad ang 4 para pigilin siya. Apoy ni John, lakas ni Ben, force field ni Sue, elasticity ni Reed. Ano man ang gawin nila ay hindi ito tinatablan. Bagsak silang lahat at nakuha na ni Galactus ang bata at pauwi na ito. Sa huli ay binuhos ni Sue Storm ang buong lakas niya para pigilan si Galactus na makuha ang anak niya. Sa sobrang lakas ay maaaring ikamatay ito ni Sue. Pero nagawa niyang natutulak si Galactus papunta sa bridge. Tinulungan naman siya ng iba. Kinuha ni Reed ang bata, binuksan ni John ang portal at tinulak ni Ben papasok sa portal. Naipasok nila si Galactus sa portal, bagsak na si Sue at nawalan na ito ng buhay. Nagtangka pang bumalik si Galactus dahil bukas pa ang portal ng ilang sandali. Isusugol na ni John ang sarili niya para itulak si Galactus kahit makasama siya sa kawalan. Nang biglang tinabig siya ni Shalaval at ito na ang nagtulak kay Galactus sa portal at tuluyan na silang naglaho. Tagumpay ang misyon pero bagsak na si Sue. Sinubukan pa siyang i-revive ni Reed hanggang sa natanggap na nilang wala na siya. Naging emosyonal ang tatlo. Pinayakap nila ang bata sa mama niya sa huling pagkakataon. Paghawak niya sa mama niya ay katakatakang naibalik niya ang buhay nito. Nagulat sila sa ipinakitang kakayahan ng bata. Nagdiwang ang lahat sa tagumpay ng Fantastic Four. Panghuli ay naghahanda na sila para sa isang show. Nang biglang may tawag ng tungkulin at nang tatawagin na sila ay biglang nawala. To the rescue na sana sila kaso naninibago pa sila kung paano isakay ang baby crib sa sasakyan at pinagtatawanan sila ni Sue. Sa wakas ay lumarga na sila at dyan na nagtatapos ang pelikulang The Fantastic Four First Steps 2025. Nagustuhan mo ba ang version ngayon kumpara sa nakaraan? Gusto mo din ba ng part 2? I-comment po nga sa ibaba. Subscribe ka na rin para sa mas marami pang pelikula.